Mga boss idol, Houston Rockets, 34 wins, 35 losses. Well, eto nga ngayon ang record na hawak ng team ni Jalen Green. Dahil nga may natitira pa silang 13 games, masasabi nating sapat pa ang games na ito upang manatiling buhay ang kanilang tsansang makapasok kahit sa play-in tournament. Alam nating mainit ang team na ito ngayong buwan. Sa katunayan, 8-1 na nga ang kanilang record sa huling 9 games simula ngayong buwan ng Marso. Ayon pa nga sa balita, sila nga ngayon ang best team sa West. Dagdagan mo pa ng katotohanan na wala ngayon si Alperen Sengun na kanilang team dahil sa injury. Mismong si Jalen Green nga ang nagpapanatiling buhay ang kanilang team sa positioning sa West. Kaso ang tanong, sapat na nga ba ngayon ang ginagawa ni Jalen Green para masalba ang Houston Rockets? Well, tara na't talakayin natin yan at sundan ang balitang napakagandang tandem nga ni Anthony Davis at Dwight Howard at itatapat ng Lakers kung sakaling ituloy nila ang pagkuha kay Dwight Howard. Pero bago nga yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Jalen Green. Well, nakakabilib nga mga ka-one stories ang ginawa nitong pagbuhat sa Houston Rockets. Kung inyong ang matatandaan, ayon nga sa isang report, out for the season na nga daw ang kanilang sentro na si Alperen Sengun dahil sa injury nito na natamo sa kanyang tuhod kontra sa Sacramento Kings. Marami nga ang naniniwala na unti-unti nang babagsak ang team na ito dahil sa kakulangan ng player. Ngunit iba nga mga ka-one stories ang nangyari dahil as of now, 7-game winning streak ngayon ang hawak ng team na ito. Hindi na nga nagkakalayo sa 10 pwesto sa Golden State Warriors. At dahil nga dikit na ang record nito, mukhang nabago ngayon ng injury report ni Alperen Sengun. Nakalagay na nga ito bilang out indefinitely, meaning hindi pa nare-ruled out ng game bilang out for the season. Sa ngayon, literal ngang binubuhat ni Jalen Green ang Houston sa pag-a-average nito ng 31 points per game. Nakakabilib nga mga ka-one stories dahil simula nga sa pag-a-average ng 23 points per game, mas tumaas pa nga ito sa MVP. Pero ang malaking katanungan ngayon, sapat na nga ba ito upang maungusan nila ang Warriors? Yan na rin naman ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Sa kabilang dako naman mga ka-one stories tungkol kay Dwight Howard at sa Lakers. Umugo nga kahapon ang pangalan ni Dwight Howard dahil ayon nga sa kumakalat na balita, interesado nga daw ang Lakers na kunin ito upang pansamantalang kapalit ni Christian Wood. Well, gaano nga ba ito katotoo? Alam naman nga po natin mga ka-one stories na big man talaga ang hanap-hanap ngayon ng Lakers dahil napakalaking kawalan nga ang nawala sa kanila ngayong matapos madali sa tuhod ni Wood. Dagdag pa nga dyan mga ka-one stories, kung sakali man nga makatapat muli ng Lakers sina Domantas Sabonis at Nikola Jokic, dito nga nila makikita ang tunay na halaga ng isang tunay na sentro. Well, background check muna nga mga ka-one stories. Hindi po sentro ang naturang posisyon ni Anthony Davis, bagkus isang power forward. Mas nakakagalaw nga dito ng maayos si Davis lalo sa perimeter. Ngunit dahil nga nawala si Christian Wood, malamang sa malamang, lalamya lalo ang opensa at depensa nila. Kaya naman trending nga kahapon ang pangalan ni Dwight Howard dahil ayon dito, dapat nga daw kunin muli si Howard upang ipangtapat laban sa ilang mga European big man. Napakagandang kombinasyon nga ito, Howard Davis sa front. Solid defense talaga ang may papakita. Ang problema lamang, hindi na kailangan pang kumuha na Lakers, meaning na hindi na pwede dahil buo na nga ngayon ang 15 standard NBA contract ng Lakers. Malaking epekto rin naman ng 10 days lamang ang ibibigay sa kanya dahil mas lalo pang masisira ang kanilang chemistry kung hindi marirenew ang kanyang kontrata.